David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 631. Sa panahon ngayon, wala nang maraming kabataang tulad mo na makapagsimula ng sarili nilang negosyo at makagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang batang iyon sa aking pamilya ay halos kasing edad mo. Ngayon ay naglalaro siya sa kanyang mobile phone at naglalaro sa bahay buong araw, at hindi man lang siya naghahanap ng trabaho. Ang ganitong uri ng anak ay talagang walang kwenta. Sinundan ng taxi driver si David na nagrereklamo tungkol sa kanyang anak. Nakikinig sa reklamo ng driver, napangiti na lamang si David, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, may mahirap basahin na mga kasulatan sa bawat pamilya. Bagamat si David ay mahal na ng kanyang mga magulang ngayon, talagang gusto niyang makilala ang kanyang mga biolohikal na magulang. Sino ito? Saktong daldal ng driver at tahimik lang si David, biglang may dalawang sasakyang Land Rover na dumaan sa taxi na napakabilis ng takbo kaya dali-dali namang tumabi ang taxi driver at muntik ng mabangga. Sa bundok? Paano ka nag-drive? Bulag ka ba? Nagmamaneho ka ng napakabilis sa isang matarik na kalsada sa bundok, nagmamadali sa pagluluksa. Ibinaba ng taxi driver ang bintana ng sasakyan at sumigaw ng malakas, "Hindi ko alam kung ano ang apelyido ko kapag nagmamaneho ako ng luxury car. Mamamatay din ang mga katulad mo maya-maya." Saway ng taxi driver at umabant, ngunit biglang huminto ang dalawang Land Rover na sumugod pa lang, at magkatabi silang huminto, na direktang hamarang sa buong kalsada. Nang makitang huminto ang dalawang sasakyan, agad na nagbago ang mukha ng driver, may takot sa kanyang mga mata, at inapakan niya ang preno. Sa pagtingin sa ilang malalakas na lalaki na bumaba mula sa kotse, apat sa kanila ay magulo, at sila ay lubhang nakakatakot. Nanginginig ang buong driver. Hindi niya akalain na bigla na lang siyang napag-alitan, at tumigil ang kabilang partido. Ang mga taong marunong magmaneho ng Land Rover ay hindi ordinaryong tao. Alam ng taxi driver na hindi niya ito kayang bayaran. Nagmamadali niyang hinalungkat ang sasakyan, nakakita ng isang pakete ng sigarilyo, at inilabas ang lahat ng kinita niya ngayon. Maayos ang usapan ng mga tao. "Hoy, ang pambubugbog ngayon, natatakot akong hindi ako makatakas." Bumantong hininga ang taxi driver at binuksan ang pinto. Nang makitang ganoon ang driver ay hindi napigilan ni David na matawa saglit. Pinagalitan lang niya ang kalye, pero sobrang yabang ng driver at hindi man lang mukhang takot, pero ngayon takot na siya. "Guro, huwag kang matakot, hinahanap ako ng mga taong ito, makakaalis lang ako dito, maaari kang bumalik." Alam ni David mula sa sandaling bumaba si Chin Xiaotian mula sa kotse sa harap niya na siya ay nagdudulot ng gulo para sa kanyang sarili. "Hinahanap kita." Tumingin ang driver kay David, "Mayroon ka bang mga pista?" "Binata, masasabi ko sa iyo na ang isang bayani ay hindi dumaranas ng agarang pagkatalo. Kung hindi mo kaya, tatawag ako ng pulis." Sa sinabi nito, kinuha ng driver master ang kanyang mobile phone at naghanda na tumawag sa pulisya. "No, I can handle it myself." Pinahinto ni David ang taxi driver at tumawag ng pulis, na wala namang silbi sa kanila. Naglabas si David ng isang stack ng pera mula sa kanyang bulsa, isang buong 10,000, at itinapon ito sa console ng taxi. "Guro, kunin ang pera at umalis ka." Nang makita ng tsuper ng taxi na napakaraming pera ang ibinigay ni David, nagmamadali siyang iwinagayway ang kanyang kamay, "Hindi, sobra-sobra na, hanggang saan na ito, at gaano karaming pera ang maibibigay ko? Kunin mo na, umalis ka na dali." Binuksan ni David ang pinto at lumabas. Nag-alinlangan ang taxi driver, ngunit tumalikod at umalis. Alam niyang ang mga taong ito ay mga taong hindi niya kayang masaktan. Nang makita si David na bumaba sa taxi, ang mga mata ni Chin Xiaotian ay puno ng pagpatay na layunin, na nakatitig kay David. "David, pinatay mo ang anak ko, iniisip mo bang tumakas? Sinasabi ko sa iyo, kahit na tumakas ka sa dulo ng mundo, maaabutan din kita." Kinagat ni Chin Xiaotian ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay puno ng nakamamatay na aura. Kabanata 632.
Nang marinig ito ni David, alam niyang hindi naiintindihan ni Qin Xiaotian na si Qin Gang ang pinatay niya, ngunit hindi ipinaliwanag ni David na ang Qin Gang ay pinatay ni Wu Meier, hindi ipaalam ni David kay Qin Xiaotian, kung hindi ay nasa panganib si Wu Meier. Ginagalit ako ng anak mo, kaya dapat siyang mapahamak. Direktang inamin ni David. Nang makita ang pag-amin ni David, nagngangalit si Qin Xiaotian at sinabing, okay. Maglakas loob kang aminin, pinatay mo ang aking pamangkin, at ngayon ay pinatay mo ang aking anak, kahit na narito ang hari ng langit ngayon, hindi siya kayang iligtas ka. Dapat kitang patayin. Pagkatapos magsalita ni Qin Xiaotian, sinabi niya sa apat na dakilang hari kung kayong apat ang pumatay sa kanya para sa akin. Ang mga salita ni Qin Xiaotian ay ngayon ang imperial na utos para sa apat na dakilang hari. Tumango ang apat at lahat ay humarap kay David. Tumingin si David sa apat na lalaki na mukhang pulubi sa kanyang harapan, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, wala bang tao sa iyong pamilya, Qin? Nakahanap ka pa ng ilang pulubi para makitungo sa akin. David, huwag kang kampante, hindi ka na matatawa pag nagtagal. Pagkatapos magsalita ni Qin Xiaotian, ang panganay sa apat na dakilang hari ay umungal ng galit, at pagkatapos ay biglang tumaas ang kanyang aura. Naramdaman ng momentum ng Donkey Kong, nawala ang ngiti sa mukha ni David. Ramdam na ramdam niya na ang lalaking mukhang pulubi sa harap niya ay may nakakatakot na lakas. Sa pag-akyat ng momentum ng katawan ni Donkey Kong, nakita niya ang mahinang pulang ilaw sa katawan ni Donkey Kong, at ang buong katawan ay tila naliwanagan ng kung ano. Ang pulang ilaw ay humina, at pagkatapos ay nawala, at ang balat ng Donkey Kong ay naging pula, at ang mga kalamnan ay nakaumbok ng mataas. Nang ang isa ay lumabas, ang buong bundok ay halos nanginginig, at ang matigas na lupa ay nabaon ng malalim. Nang pagtapak sa isang bakas ng paa. David, ang apat na malalaking brilyante na ito ay tanso ang ulo at armado ng bakal, at ang kanilang mga kalamnan ay mas matigas kaysa sa bakal. Ang apat na taong ito ay pinakain ng mga halamang gamot ng aking pamilyang Qin sa loob ng maraming taon, at sila ay immortal na ngayon. Sa harap nila, mamamatay ka lang. Tumingin si Qin Xiaotian kay David na may mataas na antas ng tingin at sinabi. Hindi umimik si David, ngunit nakita na niya na ang apat na taong ito ay nagsasanay ng paalang na kung fu. Sa pag-aakalang nanas din ang kanyang katawan, maaari niyang gamitin ang mga lalaking ito para samahan siya. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon, hayaan mong dumating ang iyong apat na aso, patayin ka, at kailangan kong magmadali. Sabi ni David na may halong panghahamak. Mayabang, patayin mo siya. Malamig na sabi ni Qin Xiaotian. Galit na sigaw ni Donkey Kong, tumalon, at inabot si David sa isang kisap mata. Hindi pinakilos ni David ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian. Sa halip, umaasa sa kanyang makapangyarihang katawan, diretso siyang sumugod patungo sa Donkey Kong. Ang dalawa ay parang dalawang mabilis na takbo ng sasakyan, at malapit na silang magbanggaan ng marahas. Magkasama. Nang makitang hindi umiwas si David, at nabangga si Donkey Kong ng ganito, medyo natigilan si Qin Xiaotian, hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin ni David. Sa pagkaalam na si Donkey Kong ay nagpractice ng matapang na qigong at ang kanyang katawan ay kasing lakas ng tanso at bakal, paano siya manggahas na hampasin ni David? Putok. Matapos ang isang mapurol na tunog, ang katawan ni David ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali, at pagkatapos ay direktang tumama sa bundok, na naging sanhi ng mga bato na lumipad ng paalang, at ang mga bato ay patuloy na bumabagsak, na nagbabaon kay David. At ilang beses lang umindayog ang Donkey Kong na iyon, at walang nangyari. Sa pagtingin kay David, na nakabaon sa mga bato, si Qin Xiaotian ay natigilan, ito. Hindi nasaktan. Hindi ba medyo mabilis? Nagawa ni David na patayin si Qin Feng at ang kanyang mga may kakayahang subordinate, ang ligaw na lobo. Talagang hindi siya generalist. Paano siya madaling mamatay? Hindi kaya alam niyang hindi siya makakatakas at ayaw niyang mahuli at pahirapan, kaya mas pinili niyang mamatay ng ganito. Tama. Talagang ay.
Matapos itong maisip ni Qin Shaotian, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng kanyang tahanan. Anak, ipinaghiganti kita, at ngayon ay ibabalik ko sa iyo ang ulo ni David na ito at ilalagay ito sa harap mo. Kabanata 633. Napaluha si Qin Shaotian. Bagamat si Qin Gang ay walang karanasan, si Qin Shaotian ay halos patay na rin sa galit, ngunit siya ay kanyang sariling anak kung tutuusin. Ngayong patay na siya, paanong hindi siya malulungkot? Pumunta ka at hukayin mo si David para sa akin, pagkatapos ay ipihit mo ang iyong ulo. Utos ni Qin Shaotian kay Donkey Kong. Naglakad si Donkey Kong patungo sa gumuhong bato, handang hukayin si David mula sa tumpok ng graba. Ngunit naglalakad pa lang sa tumpok ng graba, natigilan si Donkey Kong, nakita ko na lang na nagsimulang gumalaw ang tumpok ng graba, at pagkatapos ay sumugod si David mula sa graba, hawak ang isang paa sa kamay ni David. Mayroong daan-daang libra ng malalaking bato. Papatayin kita. Si David ay nasa himpapawid, at pagkatapos ng isang galit na sigaw, daan-daang kilo ng mga bato ang nahulog mula sa langit, at nabasag niya ang ulo ng King Kong. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Dumadagindong. Nagkaroon ng malakas na putok, at isang malaking bato na tumitimbang ng daan-daang kilo ang nabasag sa ulo ni Donkey Kong, at ang malaking bato ay nabasag, ngunit ang Donkey Kong ay nakatayo pa rin, pinagpaglamang ang graba sa kanyang katawan, at hindi man lang nasugatan. Hahaha, masyado kang walang muwang, sirang bato, gusto mo bang saktan ang 4 Great Kings ko? Tumawa ng malakas si Qin Shaotian, mahirap ang buhay mo, tama lang kung hindi ka mamatay, gusto kitang pahirapan at pagkatapos ay mamatay. Ang isang bato ay hindi mabuti, pagkatapos ay baguhin ang isa pa. Kumuha si David ng isang malaking bato, ngunit ito ay mas maliit. Nakatuon sa puso, iniksyon ni David ang espiritual na kapangyarihan sa bato, na ginawang kasing tigas ng bakal ang bato. Papatayin kita. Ang Donkey Kong ay umungal at direktang humampes kay David, na parang isang baliw na toro. Walang armas si Donkey Kong. Ginagamit nito ang kanyang katawan bilang sandata. Wala siyang galaw. Ginagamit lang niya ang kapangyarihan ng pagsira sa mga patay, at ang katawan ng 100 Refined King Kong, na biglang bumangga kay David. Pagtingin sa rumaragas ang Donkey Kong, ang bato na nasa kamay ni David ay mabilis na naitapon at nabasag ng malakas sa dibdib ng Donkey Kong. Boom! Nagkaroon muli ng malakas na ingay, at naging pulbos muli ang bato, ngunit sa pagkakataong ito, biglang huminto ang katawan ni King Kong. Pagtingin muli sa dibdib ng Donkey Kong ay may nakalubog na piraso, halatang bali ang tadyang, ngunit sa mga oras na ito ay hindi maramdaman ni Donkey Kong ang sakit. Nang makitang sinaktan talaga ni David si Donkey Kong, labis na nagulat ang ekspresyon ni Qin Shaotian. Hindi man ito nakakamatay ay nagawa nitong basagin ang katawan ni Donkey Kong, ngunit ang lakas talaga ni David. Magkasama kayong apat. Nang makita ito, nagmamadaling nag-utos si Qin Shaotian ng malakas. Lumapit ang apat na tao kay David, pinalibutan si David sa gitna, at isa-isang pinandilatan si David. Sa pagharap sa apat na tao, naramdaman ni David ang pressure. Not to mention the strength of these 4 people, and they were all puppet, they don't know the fear and pain at all, which gave David a headache. Bilang karagdagan sa pagpatay sa apat na dakilang hari, o nang walang utos ni Qin Shaotian, ang apat na lalaking ito ay hinding-hindi mamamatay. Dapat malaman na ang apat na dakilang hari ay ang lakas ng mga dakilang Panginoon, at sila ay sinanay sa tanso at bakal na mga buto, na mas mahirap pakitunguhan. Matapos palibutan ng apat na malalaking hari si David, sabay nilang sinuntok si David. Ang malaking kamao ay parang kanyan, na may walang katapusang kapangyarihan. Desperado na umiwas si David, at patuloy na lumalaban. Kahit na ginamit ni David ang concentration technique sa sukdulan, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay lumalabas, ngunit ang isang pares ng apat ay nagpahirap pa rin sa kanya. Bang! Bigla namang sinuntok si David sa likod. Bagamat hindi nasugatan ang kanyang katawan, ang malaking impact ay natisod pa rin si David at muntik nang mahulog sa lupa. Kabanata 634. Hahaha, bugbugin mo na lang ako ng ganito, bugbugin mo siya hanggang mamatay.
Nang makita ito, tuwang-tuwa na sumigaw si Qin Xiaotian. Napatitig si David sa apat na malalaking brilyante sa kanyang harapan. Kung mayroon pa siyang magandang sandata sa oras na ito, mas madaling harapin ang 4 na taong ito. Napagpasyahan ni David na oras na para maghanap siya ng isang madaling gamitin na sandata, kung hindi, siya ay magiging napaka-passive kapag nakatagpo siya ng isang master ng horizontal refining tulad ng Four Great Kings. Kunin ang kamay bilang espada, gamitin ang puwersa bilang talam, ang espada at ang tao ay iisa, at ang puwersa ay puputulan ng universo. Nang inis na inis si David na wala siyang armas at hindi niya kayang harapin ang 4 na dakilang hari, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog. Nagmamadaling ibinaling ni David ang kanyang ulo upang tingnan, at nalaman na si Long Wu iyon, na nakatingin sa kanya sa sandaling ito, ngunit tila ayaw niyang tumulong. Mga kamay bilang kutsilyo. Pinag-isipang mabuti ni David ang mga salita ni Long Wu, ngunit hindi naintindihan ang sinabi ni Long Wu. Mas matigas na ngayon ang katawan mo kaysa bakal. Gawing malaking kutsilyo ang iyong kamay. Ito ay mas mahirap kaysa sa anumang uri ng kutsilyo, ngunit hindi mo alam kung paano ito gamitin. Paalala ni Long Wu kay David. Sa sandaling marinig ito ni David, agad niyang naunawaan, at siya ay labis na natuwa at ninamnam ang ilang mga salita ni Long Wu sa kanyang puso. Nang makita ni Qin Xiaotian ang biglang paglitaw ni Long Wu, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Sino ka, kung ayaw mong mamatay, lumayo ka sa akin. Hindi tumanggi si Long Wu, ngunit pagkatapos tumingin kay David, tumalikod siya at umalis, at sa isang kisap mata, walang bakas ni Long Wu. Dahan-dahang iniunat ni David ang kanyang kanang kamay, puno ng init ang kanyang mga mata, tila marami siyang natutunan sa mga salita ni Long Wu. Kunin ang kamay na parang tibak, at ang lakas bilang talim. Bulong ni David sa kanyang sarili, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian ay natipon sa kanyang kanang kamay. Ang kanang kamay ni David ay nagsimulang lumiwanag ng mahina, at sa huli ay naging isang gintong liwanag, at malabo na makikita na ang buong braso ni David ay tila napalitan ng gintong espada. Anong ginagawa mo? Pinapatay mo siya. Nang makita ito, nagmamadaling sinigawan ni Qin Xiaotian ang 4 na dakilang Vajra. Nanguna si Donkey Kong, sinuntok ng suntok si David, at biglang tumunog ang tunog ng pagkabasag ng hangin, na para bang napunit ang hangin. Tiningnan ni David si Donkey Kong na may isang suntok, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Nang dumating ang kamao ni Donkey Kong sa kanya, bumaba ang kamay na kutsilyo ni David. Swish! Matapos ang isang malutong na tunog, ang braso ni Donkey Kong ay direktang naputol, at pagkatapos ay lumipad palabas. Tumalsik ang dugo mula sa putol na braso ni Donkey Kong, at sinamantala ni David ang pagkakataon na sipain ito palabas, pinalaya si Donkey Kong. Anong klaseng tansong ulo at bakal na braso, ganito lang. Hinampis ni David ng isang suntok ang braso ni Donkey Kong, dahilan para agad siyang kumpiyansa. Paano magiging ganoon? Tiningnan ni Qin Xiaotian ang naputol na braso ni Donkey Kong na may di paniniwala sa kanyang mukha. Dapat mong malaman na ang matigas na qigong na ginagawa ng 4 na dakilang brilyante na ito, kasabay ng pagbabago ng pamilyang Qin, kahit na walang swerte, ang mga bala ay hindi makakasakit sa katawan ng 4 na malalaking brilyante, ngunit si David ay naglaslas pa ng biglang gamit ang isang kutsilyo. Sa kanyang kamay, naputol ang braso ni Donkey Kong. Ang lakas ni David ay nalampasan ang imahinasyon ni Qin Xiaotian, na nagpapangit sa mukha ni Qin Xiaotian. Kaayusan. Umungol si Qin Xiaotian na may galit na galit sa kanyang mukha. Nang marinig ang utos ni Qin Xiaotian, ang 4 na dakilang haring Kong ay biglang tumabi, maging si King Kong na nabali ang kanyang braso, hinayaan ang dugo na dumaloy sa sandaling ito at walang pakialam. Nakita ko ang 4 na malalaking brilyante na sabay na sumuntok sa hangin, at naramdaman kong nagsimulang manginig ang buong espasyo. Isang suntok, 2 suntok, 3 suntok. Matapos ihagis ang 8 kamao sa ere, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa himpapawid, isang malaking kamao ang dahan-daang namumuo, at pagkatapos ay sumiklab ang liwanag mula sa kamao. Kabanata 635.
Ang walang katulad na dambuhalang kamao na ito ay nabuo sa pamamagitan ng lakas ng apat na malalaking brilyante. Ngayon lang nila inihagis ang kanilang mga kamao sa hangin, hindi para sayangin ang kanilang lakas, kundi para paikliin ang lakas sa hangin, at sa wakas ay nagtagpo sa isang malaking kamao na ito. Ang isang alon ng malaking pagbabago-bago sa kakayahan ay umapaw mula sa malaking kamao, at pagkatapos ay ang malaking kamao ay humampas patungo kay David. Ang suntok na ito, ang umiihip na hangin lamang, ay parang uno sa ikasampung antas, umuusok, at lumilipad na buhangin at mga bato ay lumilipad din sa paligid. Napabuga ng malakas si Qin Xiaotian na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, nagmamadali siyang umatras, na may kaunting pagmamalaki sa kanyang mukha. David, tingnan ko kung paano ka nakaligtas sa ganoong suntok. Pinaikit ni David ang kanyang mga mata, tinitigan ang suntok na nahulog mula sa langit, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, at ibinagsak iyon sa lupa. Kikoka! Habang si David ay sumipa ng malakas, may mga bitek sa matigas na daan, tulad ng sapot ng gagamba, at ang lugar sa ilalim ng mga paa ni David ay nagsimulang pumutok sa paligid. Palaki ng palaki ang mga bitek, at sa wakas ay magkasya na ang buong palad. Sa pagtingin sa mga bitek sa lupa, si Qin Xiaotian, na orihinal na ipinagmamalaki, ay nanlamig sa isang iglap. Dahil sa sipa na ito, naging ganito ang lupa, gaano ba dapat kalakas si David? Bago pa makapag-react si Qin Xiaotian, nagkaroon ng malakas na putok, at si David ay tumalon at nabangga ang higanteng kamao na nahulog mula sa langit gamit ang kanyang sariling kamao. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang kumislap, at ang malaking kamao ay biglang nabasag sa ilalim ng suntok ni David, at sa wakas ay naging ulap ng usok at natangay ng hangin. Nang makita ang eksenang ito, ang apat na dakilang hari ay hindi nakipagkasundo, kaya't muli silang lumipat sa himpapawid at paulit-ulit na iwinagayway ang kanilang mga kamao, at hindi nagtagal ay muling namuo ang malalaking kamao. Kakatama pa lang ni David, halos maubos ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit kikalapag lang ng lalaki, at isa pang suntok ang agad na tumama sa kanya. Itinaas ni David ang kanyang ulo, at sa isang kisap mata, ang malaking suntok ay umabot sa tuktok ng ulo ni David. Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang malakas na katawan upang labanan ang suntok. Boom! Matapos ang isang malakas na ingay, ito ay sumabog ng malakas na parang bombang nahulog mula sa langit. Ang shockwave ay nagparamdam kay Qin Xiaotian, na nasa hindi kalayuan, ng alon ng pagyanig, at 12-dosenang libra ng mga bato ang sumabog at lumipad kung saan-saan. Ang matigas na kalsada ay direktang binomba ng isang malaking hukay na ilang metro, at si David ay nakatayo sa gitna ng hukay, ang kanyang mga damit ay hinaypan sa mga piraso, na nagpapakita ng kanyang tansong balat. Nang makita ito, nagmamadaling pumunta si Qin Xiaotian sa gilid ng malaking hukay. Gusto niyang makita kung nabasag sa laman si David sa suntok na ito, ngunit nang makita niyang nakatayo si David sa gitna ng malaking hukay, maliban sa bukod sa basag na damit, walang masama sa katawan, kahit isa. Peklat, na nagpatulala kay Qin Xiaotian. At si David ay tumingin sa kanyang sarili na bahagyang napahiya, ngunit lihim na natutuwa sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit kumuha din ng maraming twists at turns. Dahan-daang itinaas ni David ang kanyang ulo, ganap na binaliwala ang kanyang kasalukuyang nahihiyang hitsura, at ngumisi kay Qin Xiaotian, ang kanyang bibig ay puno ng malalaking puting ngipin, na naging dahilan upang si Qin Xiaotian ay halos mamatay sa galit. Basura, lahat sila ay nagtatapon ng basura, patuloy akong sinasaktan hanggang sa mapatay ako. Galit na umungal si Qin Xiaotian, at ang apat na dakilang hari ay maaari lamang na i-condense muli ang kanilang enerhiya at bombahin sila sa hangin. Dumadagindong. Ang malaking kamao ay bumagsak muli mula sa langit, at si David ay tumayo ng tuwid sa gitna ng hukay, tinitiis ang kulog. Nang tumama ang higanteng kamao kay David, hindi lang ni Katie Ting na sakit ang naramdaman ni David, bagkus, sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng napakagandang pakiramdam. Tila kung mas mainit ang kanyang katawan, mas hindi ito masisira. Kabanata 636
Ang malalim na hukay ay lalong binomba ng napakalaking puwersa. Matapos mawala ang usok, si Qin Xiaotian, na nakatayo sa gilid ng malalim na hukay, ay nakita si David na nakatayo pa rin sa gitna ng buo, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak sa kanya. Ano? Nababaliw na si Qin Xiaotian, sayang lang lahat, hindi ka pa ba nakakain? Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong lakas. Umungol si Qin Xiaotian, at sa utos ni Qin Xiaotian, ang apat na malalaking brilyante ay patuloy na ibinabato ang kanilang mga kamao sa hangin. Hindi nagtagal, ang bawat isa sa apat na dakilang hari ay pawis na pawis, at ang enerhiya sa kanilang mga katawan ay halos maubos. Qin Xiaotian, hindi ba kumakain ang apat na lalaki na dinala mo? Si David ay nasa malalim na hukay at tinanong si Qin Xiaotian na may mapanuksong ekspresyon. Si Qin Xiaotian ay malapit nang mamatay sa galit. Nang ipagpatuloy na niya ang pag-uutos sa apat na dakilang hari na kumilos, nalaman niyang lahat ng apat na dakilang hari ay bumagsak sa lupa. Silang apat ay mga puppet, at sinunod nila ang mga salita ni Qin Xiaotian hanggang sa maubos ang kanilang lakas at sila ay namatay sa pagod. Nang makita si Qin Xiaotian, na namatay sa apat na dakilang hari, dahan-dahan siyang nagising sa oras na ito, at ang gulat ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang apat na dakilang hari ay ang trump card ng pamilya Qin, at ngayon ay pagod na pagod si Qin Xiaotian. Kapag nalaman ito ng kanyang panganay na kapatid, tiyak na hindi niya ito patatawarin. Medyo nagsisisi na ngayon si Qin Xiaotian. Dapat niyang malaman na ang lakas ng apat na dakilang hari ay hindi makakasakit kay David, ngunit siya ay labis na natulala kay David na siya ay desperadong inutusan ang apat na dakilang hari na gawin ito, ngunit lahat sila ay namatay sa pagod. Tuldok. Sa sandaling ito, si David, na nasa malalim na hukay, ay walang nakitang paggalaw, at direktang tumalon mula sa malalim na hukay. Nang makita niya ang apat na dakilang Vajra na bumagsak sa lupa at namatay sa galit, hindi niya napigil ang matawa, hahaha, gusto kong samahan ako nitong apat na mag-practice, bakit sila namatay ng ganito? Namatay ka ba sa pagod? Ang pangungutya ni David ay nagpang-inag sa buong katawan ni Qin Xiaotian, at nang idikit niya ang isang kamay sa kanyang baywang, isang malambot na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. David, kailangan kitang patayin ngayon. Sinabi ni Qin Xiaotian, ang malambot na espada sa kanyang kamay ay pamitik, at agad na naging hindi mabilang na anino ng espada, na direktang tumakip kay David. Ding 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 dong. Matapos ang tunog ng banggaan ng metal, si Qin Xiaotian ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang, at ang kamay na may hawak ng espada ay nagsimulang manginig ng bahagya, nakaramdam ng matinding sakit sa bibig ng tigre. Nang muli niyang tingnan ang kanyang malambot na espada, nalaman niyang ang malambot na espada na pinahiran ng pinong bakal ay talagang may maliliit na puwang sa sandaling ito, at kasama ng puwang, nagsimulang masira ang katawan ng espada at naging hindi mabilang na mga pira-piraso. Bagaman magaling ang iyong espada, hindi ito kasing husay ng sa akin. Napatingin si David sa kanang kamay niya na may excitement sa mukha. Itinapon ni Qin Xiaotian ang hilt sa kanyang kamay at tumingin kay David na may galit sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang ginagawa kay David, dahil alam niyang kapag ginagawa niya ito, humihingi siya ng hirap, hindi siya ang kalaban ni David. Dahil hindi mo ito ginagawa, turn ko na. Nakita ni David na si Qin Xiaotian ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman, kaya tumalon siya. Ang kanang kamay ni David ay marahang nag-swipe sa hangin, at isang nakikitang liwanag ng espada ang kumislap. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nagdala ng walang katapusang mga bagyo. Bago umabot sa Qin Xiaotian ang liwanag ng espada na ito, muling humampes si David. Maghiwalay. 12 ng mga kutsilyo ang sunod-sunod na tinadtad, at ang buong kalangitan ay nagsimulang magbago ng kulay. 12 ng mga sword beam ang bumabalot kay Qin Xiaotian, gaano man si Qin Xiaotian ay nagtago, imposibleng itago ito, ngunit hindi nagtago si Qin Xiaotian, nakagawa na siya ng mga planong mamatay, at bahagyang pumikit ang kanyang mga mata. Kabanata 637. Boom! Sa isang malakas na ingay, pinutol ni David ang isang malaking puwang sa tabi mismo ng Qin Xiaotian, at ang usok at alikabok ay umikot sa paligid, nilunod si Qin Xiaotian.
Dahan daw ang bumagsak si David sa lupa, may pawis na sa noo, at isang patak ng pawis ay bumagsak sa lupa at sumangga sa isang iglap. Sa suntok ngayon, naubos ni David ang kanyang huling espiritual na kapangyarihan, at sa sandaling ito ay hindi na nagawang indayog ni David ang isang kutsilyo. Unti-unting nawala ang usok, at nahayag ang anyo ni Qin Xiaotian, ngunit hindi siya namatay, at hindi siya pinatay ni David. Kahit na hindi siya namatay, si Qin Xiaotian ay nasugatan ng nakakatakot na liwanag ng espada, at ang kanyang mga damit ay napunit, hindi mas mahusay kaysa kay David. Ikaw, hindi mo ako papatayin. Napatingin si Qin Xiaotian kay David nang may pagtataka. Ang suntok ni David kanina ay ganap na kayang pumatay sa kanya, not to mention killing him, he could just smash him into scum. Ngunit hindi siya pinatay ni David, dose-dosenang mga sinag ng espada ang binombo lamang ang katawan ni Qin Xiaotian, ngunit kahit na ganoon, ang katawan ni Qin Xiaotian ay malubhang nasugatan, at ang kanyang mga buto ay tila nabali ng isang tao. Sa sandaling ito, si Qin Xiaotian, halos hindi na makatayo. Hindi kita papatayin, makakalabas ka. Kung gusto mo pang maghayganti sa akin, maaari kang lumapit sa akin anumang oras, ngunit sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Malamig na sabi ni David. Tumingin si Qin Xiaotian kay David, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumalikod siya at umalis. Pagkasakay sa kotse, sinipan ni Qin Xiaotian ang accelerator at umalis. Tumingin si David kay Qin Xiaotian na papaalis, humihingal. Kung ang katawan na ito ay hindi matigas ang ulo, natatakot ako na ang araw na ito ay tiyak na mapapahamak. Tiningnan ni David ang kanyang hubad na balat at hindi napigil ang umungol. Kung ang apat na lalaki na iyon ay hindi mga puppet, kahit na pagalitin mo ang iyong katawan, mapapahamak ka pa rin. Sa oras na ito, lumabas si Long Wu nang wala sa oras, hawak pa rin ang isang suit ng damit sa kanyang kamay. Nagulat si David kay Long Wu. Ito ay lumabas na si Long Wu ay hindi umalis at nakatingin sa kanyang sarili sa dilim. Bilisan mo at magbihis ka. Inihagis ni Long Wu ang mga damit kay David, hindi mo maaaring idikit ang lahat ng iyong pag-asa sa iyong katawan, kahit na pinainit mo ang iyong katawan, ito ay hindi isang immortal na katawan. Ngayon ang apat na lalaki na iyon ay hindi mga puppet, sila ay kontrolado ng kanilang mga isip. Hindi ikaw ang kalaban nilang apat. Sa hinaharap, bawal kang maging katulad ngayon. Sa harap ng ganap na lakas, kahit na sila ay talagang tanso at bakal, maaari pa rin silang talunin. Scrap tanso at bulok na bakal. Pagkatapos magsalita ni Long Wu, tumalikod siya at umalis. Ngayong wala na sa panganib si David, makakaalis na talaga si Long Wu. Hoy! Dragon, Dragon! Gustong pigilan ni David si Long Wu, ngunit hindi niya alam kung ano ang itatawag kay Long Wu. Maaari mo akong tawaging Uncle Long, at ang pagtawag sa akin ay Uncle ang dapat gawin ng iyong anak. Hindi lumingon si Long Wu at sinabi habang naglalakad. Tito Long. Sumigaw si David, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumagot si Long Wu, nawala ang buong tao. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala si Long Wu, tumayo si David ng mahabang panahon. Alam niya na ang Long Wu na ito ay tiyak na may kinalaman sa kanyang karanasan sa buhay, at si Irvin, hindi magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo, at lahat ng tumulong sa kanya ay tatawaging Long, maliban kung ito ay isinaayos sa simula. Paglingon sa kotseng minamaneho ni Qin Xiaotian at ng iba pa, dirdiretsong tumakbo si David patungo sa Horendel. Pagdating sa Horendel, itinapon ni David ang sasakyan, sumakay ng taxi, at bumalik sa Pinecrest Villa. Sa sandaling marating niya ang tuktok ng bundok, isang malakas na espiritual na enerhiya ang sumugod sa kanya. Nang buksan niya ang pinto ng courtyard, nalaman niyang nagpadala si Song Tai ng isa pang carload ng mga espiritual na bato, at may nakadikit na note sa pinto. Tingnan ang magandang font dito. Tila isinulat ni Song Tai. Sinabi ni Song Tai kay David na paunti-unti na ang dami ng minahan ng ganitong uri ng bato, kaya maaaring matagulan ang pagpapadala sa kanya ng kotse. Kabanata 638. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Ngayon ay may mas kaunti at mas kaunting mga gamot sa espiritu at mas kaunting mga bato ng espiritu.
Sa pagpapabuti ng kaharian, ang pangangailangan ni David para sa enerhiya ng espiritu ay tumataas, na nagpapasakit kay David. Matapos tanggalin ang note, pumasok si David sa kwarto. Gusto niyang maligo muna at magpahinga, ngunit tumawag si Sonia sa mga oras na ito. Nagmamadaling sinagot ni David ang telepono, "Sonia, bakit mo ako tinatawagan sa ganitong oras?" Dumidilim na ngayon, at madalang natawagan ni Sonia si David sa ganitong oras. "Hindi kita tatawagan, hindi mo man lang alam na sabihin sa akin kapag bumalik ka, gusto mo ba akong makita, o Jinwoo Zhangjiao, natatakot na malaman ko." Nagtatanong ang tono ni Sonia. "Paano mo nalaman na bumalik ako?" Medyo kakaiba si David, paano nalaman ni Sonia na nakauwi na siya? Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kay Sonia ay naisip niyang magpahinga muna siya. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa 4 na dakilang hari, pagod na pagod si David. Sa tingin mo hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin. Nasa buong Pine Bay ang eyeliner ko, at gusto mo pa ring itago sa akin." Malamig na ngumuso si Sonia. Walang magawang ngumiti si David, tiyak na bumalik siya ng mag-isa, nakita at ipinaalam kay Sonia. "Hindi, paano ko ito itatago sa iyo? Kakatapos ko lang maligo at tatawagan na sana kita. Hindi kita pwedeng makitang nakasuot ng mabahong terno." Nakangiting sabi ni David. "Hindi ako naniniwala." Bahagyang sinabi ni Sonia, "Dapat may ibang babae ka sa Kyoto, kalimutan mo ako. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ibababa ko na ang telepono at matutulog na ako. Inaantok ako." Hindi sinasadya ni David na makipagtalo kay Sonia sa bagay na ito, at alam din niyang nagbibiro si Sonia. "Maglakas loob kang ibaba ang tawag, hahanapin kita ngayon, huwag kang matulog." Pagkatapos magsalita ni Sonia, hindi na niya ibinaba ang tawag, at nagmamadaling pumunta sa Pinecrest Villa. Alam ni David na hindi siya makatulog, kaya't maaari lamang siyang magtimpla ng isang tasa ng kape, umupo sa sofa, at tahimik na naghihintay sa pagdating ni Sonia. Hindi nagtagal, tumunog ang pinto, at dumating si Sonia kasama si Gullinger. Tumayo si David at gustong yakapin si Sonia, ngunit ito ay isang paghingi ng tawad. Pero naglalakad lang papunta kay Sonia, sinuntok ni Sonia si David. Saglit na natigilan si David, ngunit tumabilang ito at tumalikod, ngunit hindi sumuko si Sonia at muling sumuntok, kaya napaatras si David. "Sonia, anong ginagawa mo?" Natigilan ang mukha ni David, at hindi niya maintindihan kung bakit kumilos kaagad si Sonia nang magkita sila. Matapos ang sunod-sunod na suntok, hindi na ginalaw ni Sonia si David, na ikinagalit ni Sonia. Pagkatapos huminto, tumingin siya kay Gullinger at sinabing, "Linger, hindi mo man lang ako matuturuan, hindi ko man lang siya mahawakan." Matapos marinig ito ni Gullinger, bigla niyang hindi alam kung tatawa o iiyak. "Sonia, alam mo ba kung anong klaseng lakas si David ngayon? Hindi ko man lang siya mahawakan, paano mo siya mahahawakan? Kung gayon wala akong pakialam, kailangan mo pa akong turuan, at kailangan kong maging isang master." Nagpout si Sonia. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Nalito si David kina Sonia at Gullinger. Nang maglaon, pagkatapos magpaliwanag ni Gullinger, napagtanto ni David na pagkabalik mula sa Kyoto, hiniling ni Sonia kay Gullinger na turuan siya ng kung fu. Gusto niyang maging master at ayaw niyang maging pabigat kay David. Alam ni Sonia na kung siya rin ay isang master, tiyak na iingatan siya ni David sa paglalakbay na ito sa Kyoto. Ang dahilan kung bakit hindi niya siya iningatan ay dahil natatakot siyang malagay siya sa panganib, at hindi siya maprotektahan ni David sa lahat ng oras. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Gullinger, naantig sa loob si David, humakbang siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Sonia, tumingin kay Sonia ng buong pagmamahal, at sinabing, "Napakahirap ng pagsasanay, huwag mong pagdusahan ang paghihirap na ito, paprotektahan kita. Kaya mo yan." Kabanata 639. Umiling si Sonia, "Hindi ako natatakot sa kahirapan, gusto ko lang maging isang kapaki-pakinabang na tao, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin." Dahan-dahang inakbayan ni David si Sonia, punong-puno ng paghanga ang mga mata, at tuwang-tuwa si Sonia dito.
Nang makita silang dalawa na ganoon, nakaramdam ng pagkaasim si Gullinger, at sa wakas ay medyo nagbibiro, okay, magwiwisik kayong dalawa ng dog food sa harap ko, talagang hindi ninyo ako itinuturing na isang tagalabas. Nang sabihin ni Gullinger si Sonya, nagmamadali siyang kumawala sa mga braso ni David. Hindi kita tinatrato bilang isang tagalabas. Kung ikaw ay naiinggit, maaari kang lumapit at humiga sa mga bisig ni David, upang maramdaman mo ito. Tumawa si Sonya. Hindi ko. Namula si Gullinger, bagamat gusto niyang maramdaman sa mga bisig ni David, ngunit hindi niya magawa, hindi madaig ang hadlang sa kanyang puso. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang gabing iyon sa kabisera ng probinsya, niyayakap ni David ang kanyang sarili na halos hubot-hubad at nararamdaman ang temperatura ng dibdib ni David, naramdaman ni Gullinger na iyon ang pinakaligtas na sandali. Tumingin si David kina Sonya at Gullinger, at biglang may pumasok na masamang kaisipan sa kanyang puso. Kung ang dalawang babaeng ito ay talagang makakayakap sa kanya at makakayakap sa isa't isa, hindi ba't napakasarap sa pakiramdam? Lalaki naman si David, at normal lang ang mag-isip ng ganyan, at palaging pabirong binabanggit ni Sonya na silang dalawa ang nag-aalaga kay David, kaya biglang naisip ni David. Gayunpaman, ang ideyang ito ay panandalian lamang, at si David ay nagmamadaling umupo muli sa sofa upang itago ang kanyang kahihiyan. David, ipinadala ni Song Daxing ang lahat ng mga batong kailangan mo at inilagay sa bakuran. Nakita mo ito. Sa oras na ito, tinanong ni Sonya si David. Well, I see. Tumango si David. Ang malaking bituin na kanta, na may napakalaking pagkakakilanlan, ay talagang nagpadala sa iyo ng mga bato ng personal, talagang pinahahalagahan kanya. Kung hindi ko siya pinigilan, ipinadala niya sa iyo ang mga batong ito sa Kyoto. Nang sabihin ito ni Sonya, puno siya ng selos. Sandaling hindi nakaimik si David. Hindi niya inaasahan na ipapadala sa kanya ni Song Tai ang Spirit Stone sa Kyoto, buti na lang at hindi niya ito ipinadala. Ito ang mga paborito ng mga magsasaka. Nanatili si Sonya kay Gullinger hanggang sa huli bago umalis. Sa patnubay ni Gullinger, nagluto si Sonya ng hapunan, ngunit sa pagkakataong ito ay ayos na. Pagkaalis ni na Sonya at Gullinger, hindi na nagpapahinga si David. Naka-cross-legged siya sa kama, ngunit pinatakbo niya ang concentration technique at sinipsip ang lahat ng aura mula sa Spirit Stone papunta sa kanyang katawan. Nang aalis si Sonya, ipinaliwanag ni David na magsasanay siya sa mga araw na ito, upang hindi maistorbo si Sonya, upang si David ay patuloy na magsanay sa mga araw na ito. Ngunit 3 araw lamang pagkatapos ng pagsasanay ni David, isang malaking kaganapan ang nangyari sa Kyoto at maging sa buong mundo ng martial arts. Si Qin Shaolin, ang pinuno ng pamilya Qin, ay umalis sa customs ng mas maaga sa schedule. Sa paglabas ni Qin Shaolin, isang challenge book ang isinabot sa buong Daxia Martial Arts Forum, na naging dahilan upang agad na naging tanyag si David, na sikat lamang sa Jiangbei, sa buong mundo ng martial Dao. Sino ba itong si David? Bakit hindi mo pa ito narinig sa mundo ng martial arts? Ang mga karapat-dapat sa liham ng hamon na inilabas ng patriarch ng pamilya Qin ay tiyak na hindi magiging pangkalahatan. Sayang at hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Di ba martial artist ako? Warlock ba ito? O isang samurai mula sa ibang bansa? Itong si David ay medyo sikat sa Jiangbei. Minsan niyang natalo si Jiang Zhengde at ilang masters ng pamilya Qin sa Martial Arts Alliance Conference sa Jiangnan at Jiangbei provinces, at halos pinag-isa ang martial arts world sa Jiangbei. Walang nangahas na i-provoke siya. Tinatayang dahil dito, hinamon siya ng patriarch ng pamilya Qin. Sa itaas, hilahin ito pababa, ang patriarch ng pamilya Qin ay hindi pa gaanong walang ginagawa, dahil pinatay ni David sina Qin Feng at Qin Gang ng pamilya Qin, at pagkatapos na masira ang pamilya Qin, umalis si Qin Shaolin sa customs ng maaga sa schedule at natagpuan si David. Mapaghiganti. Kabanata 640. Hindi pa alam ni David na naging sikat na siyang tao sa buong martial arts world. Sa pagsabog ni David, sumunod ang mga kaguluhan.
Kung hindi dahil kay Zhao Wuqi at sa mga Chang reinforcement na sumusuporta kay David sa kabisera, pinatay na sana ni Qin Shaolin ang kanyang anak sa Horendel katagal nang umalis siya sa hangganan at ipaghiganti ang kanyang anak. Ngayon ay naglabas na ng challenge letter si Qin Shaolin, kahit na si Chang Yuanjun ang pinuno ng Six Sects, wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga alituntunin ng mundo ng martial arts, ang paglutas ng mga hinaing at hinaing sa arena ay hindi itinuturing na paboritismo, at hindi ito makontrol ni Chang Yuanjun. Pero sa ngayon, sub-sub pa rin si David sa practice niya, at wala siyang alam na challenge box, at hindi niya alam na binibigyang pansin siya ng buong martial arts world. Sa oras na ito, sa labas ng lugar ng Pinecrest Villa, maraming tao mula sa martial arts world ang dumating. Mabilis ding bumalik sina Lin Chanho at Chifeng mula sa kabisera ng probinsya, at nagdala ng pangkat ng daan-daang tao, gaano man kakilakilabot ang pamilyang Qin, gaano man kakilakilabot gaano man kalakas si Qin Shaolin, sa kanilang paningin, si David ang kanilang hallmaster, loyal lang sila kay David, mamatay man sila, hindi nila hahayaang ma-accident si David. Kasabay nito, sina Gu Wentian, Ruben, at maging ang alkalde na si Ling Zhenchuan ay pumunta sa Pine Bay upang talakayin ang mga kontrahakbang kay David. Kahit na si Ling Zhenchuan ang pinuno ng Horendel City, hindi siya nang ahas na harapin ang pamilya Qin mula sa Kyoto. Tulungan si David sa maliwanag na bahagi. Nagtipon ng lahat sa Pine Bay, lahat ay mukhang balisa, ngunit si David ay naglilinang pa rin, at walang sino man ang nang ahas na abalahin siya. Dad, ano ang dapat nating gawin? Si Sonia ay mukhang balisa at naguguluhan. Bagamat hindi alam ni Sonia kung sino itong Qin Shaolin, nabalitaan niya mula kay Gu Linger na ang Qin Shaolin na ito ay napakalakas at kilala sa buong mundo ng martial arts, kaya medyo natakot si Sonia, natatakot na si David ay mapatay ni na si Qin Shaolin. Huwag kang mag-alala, hindi mo ba nakita ang napakaraming tao na naghahanap ng paraan? Inalo ni Ruben si Sonia. Nagsimula ang insidenteng ito dahil sa akin, kahit sinubukan ko ang buhay ko, hindi ko mapanood si David na naaksidente. Matigas ang mukha ni Gullinger, nakagawa siya ng plano, kung matalo si David, isasakripisyo niya ang sarili para tulungan si David na harangin ang nakamamatay na suntok. Tumingin si Gu Wentian sa kanyang apo. Bagamat puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata, hindi siya umimik. Pagkatapos ng lahat, ang insidenteng ito ay sanhi ng kanyang pamilyang Go. Kung hindi dahil sa pagliligtas kay Gullinger, bakit papatayin ni David ang Qin Feng na iyon? Tel ang lana. Kung hindi pinatay si Qin Feng, hindi sana hinamon ni Qin Shaolin si David. Ang kapaligiran sa villa ay naging sobrang madilim, lahat ay may malungkot na hitsura sa kanilang mga mukha, at wala nang nagsasalita. Ngayong hindi nagpakita si David, maghintay na lang sila. Matanda na. Hindi ko maintindihan ang mga patakaran ng mundo ng martial arts. Kung maglalabas ng challenge letter ang kalaban, hindi ba tayo makakalaban? At saka, humihingi ng laban ang kalaban sa arena pagkalipas ng 3 araw. Paano kung hindi pa lumalabas si David? Hindi naiintindihan ni Ruben ang mga alituntunin ng mundo ng martial arts, kaya tinanong niya si Gu Wentian. Bahagyang napabuntong hininga si Gu Wentian, naglabas ng challenge letter ang kalaban, kung hindi siya lalaban, masisiraan si Mr. Chen sa buong mundo ng martial arts, at higit sa lahat, magkakaroon ng dahilan ang kalaban para habulin at patayin ng walang prinsipyong paraan. Hindi lang si Mr. Chen, pati ang mga taong nakapaligid sa kanya ay madadamay. Sa pagkakataong ito, hinamon ni Qin Shao ang aklat sa ilalim ng kagubatan, at tiyak na nakatagpo siya ng pagtutol sa Kyoto. Hindi siya naglakas loob na habulin at patayin si Mr. Chen ng madali, kaya ginawa niya ito. Nang marinig ito ni Ruben, ang mga kahihinatnan ng hindi pakikipaglaban ay napakalubha na ang lahat sa paligid ni David ay madawit, kaya't siya ay nanatiling tahimik. Gaano man kalakas ang pamilya Qin sa Kyoto o gaano kalakas si Qin Shaolin, pagdating nila sa Horendel, teritoryo natin ito. Yung mga tao ko sa Horendel plus yung mga nilipat ko from the provincial capital, more than 8,000 tao. Hindi mo pa ba kayang harapin ang kanyang pamilyang Qin? Si Lin Chanho ay sumengot ng malakas na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha.
Kabanata 641. Pambata. Pagkaraang bumagsak ang boses ni Lin Chanho, isang mapanlokong boses ang pumasok mula sa labas. Napatingin ang lahat sa paligid at nakita ang isang napakagandang babae na pumasok mula sa labas. Nakapigtail ang babae at mukhang estudyante. Sino ka? Tumingin si Lin Chanho sa babae at nagtanong na may malungkot na ekspresyon. Kung ito ay isang ordinaryong babae, na nakikita ang hitsura ni Lin Chanho, malamang na matatakot siya, ngunit hindi ito sineryoso ng batang babae, nagmula ako sa Kyoto upang hanapin si David. Pagkalabas na pagkasabi ng dalaga ay nagkatinginan ang lahat, at ang lahat ay napatingin kay Sonia. Alam nilang lahat na si David ay nanatili sa Kyoto ng ilang araw, ngunit ayaw nilang habulin sila ng isang batang babae mula sa Kyoto pagkabalik niya. Sino ka, David? Anong gusto mong gawin kay David? Tiningnan ni Sonia ang dalaga na may kaunting puot sa kanyang mga mata at nagtanong. Sinulyapan ng batang babae si Sonia, at pagkatapos ay ngumiti ng nakakahiya. Ikaw si Sonia, tama ba? Ang ganda mo talaga, pero base lang, at wala kang hininga sa katawan. Sumunod ka na lang kay David ng ganito, may nangyari kagabi. Oo, hindi kaya ni David na protektahan ka sa lahat ng oras. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Sonia, puno ng galit ang mukha, susugod na sana siya patungo sa babae, ngunit pinigilan siya ni Gu Wentian. Nakita ni Gu Wentian na ang babae ay may pambihirang ugali, at siya ay nagmula sa Kyoto, kaya mas mabuting huwag nang makipag-away sa oras na ito. Itong babaeng ito, hindi ko alam kung ano ang kinalaman mo kay David. Tanong ni Gu Wentian sa babae. Nandito ako para bigyan siya ng isang bagay, paano si David? Tanong ng dalaga. Ginoo. Si Chen ay nagtatanim pa rin sa kanyang kwarto, at 3 araw na siyang hindi nagigising. Totoong sinabi ni Gu Wentian. Kung gayon, bakit hindi mo siya gisingin ng mabilis? Isang sakuna ang mangyayari sa loob ng 3 araw, kaya huwag magmadali at mag-isip tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas. Gaya ng sinabi ng dalaga, hahakbang na sana siya at itulak ang pinto para magising si David. Diretso lang siyang pinigilan ni Lin Chanho at Chifeng, Mr. Ang paglilinang ni Chen, walang makakaistorbo sa kanya, maliban na lang kung magising si Mr. Chen mag-isa. Alam ni Lin Chanho at Chifeng na noong naglilinang si David, pinakabawal na istorbohin siya ng iba, kaya pinigilan nila ang dalaga. Ang batang babae ay tumingin kay Lin Chanho at Chifeng at hindi sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpumilit, ngunit tumabi. Isang sinag ng banal na kamalayan ang nagmula sa katawan ng batang babae, at direktang pumunta kay David upang galugarin. Si David, na nagsasaka, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata matapos maramdaman na siya ay sinisiyasat ng malay, diretsyong tumalon, at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nang makita niyang napakaraming tao sa sala ay natigilan siya. Ikaw. Bakit nandito kayong lahat? Anong araw ngayon? Tanong ni David na may pagtataka. Nandito sila para makipagkita sa iyo, at mamamatay ka sa loob ng 2 araw. Lumapit ang dalaga at sinabing. Wu Mayor, ikaw. Kailan ka dumating? Nang makita ang dalaga, bigla na lang nagulat si David, at pagkatapos ay patuloy na tumitingin ang kanyang mga mata sa paligid, nandito si Wu Mayor, baka nandito rin si Long Wu. Huwag kang tumingin, hindi dumating si Uncle Long, ako lang ang dumating. Habang nagsasalita si Wu Mayor, inilabas niya ang isang tansong salamin na kasing laki ng palad mula sa kanyang katawan, at nakita na ang tansong salamin ay nabahira ng kalawang, na para bang hinukay lang ito sa lupa. Ito ang bronze mirror na nagpoprotekta sa puso. Napakabait ni Uncle Long sa iyo. Ito ang kanyang kayamanan. Hayaan mong dalhin ko ito sa iyo. Maaari mong isuot itong tansong salamin na nagpoprotekta sa puso upang harangan ang nakamamatay na suntok ni Qin Shaolin. Hiniling sa akin ni Long Uncle na sabihin sa iyo na si Qin Shaolin ay naging Wuzong na, at ang iyong katawan ay hindi makatiis sa suntok ni Wuzong, huwag mo nang ipaglaban ang iyong sarili. Inihagis ni Wu Mayor ang tansong salamin kay David, tumalikod at naglakad palabas pagkatapos magsalita, at umalis ng hindi lumilingon. Kabanata 642.
Nang marinig nila ang salitang Wuzong, maliban kay Ruben at sa iba pa na hindi mula sa mundo ng martial arts, natigilan ang lahat, lalo na sina Lin Chanho at Chifeng, na alam kung anong uri ng pag-iral si Wuzong. Ngayon lang, sinabi ni Lin Chanho na mayroon siyang libu-libong tao at hindi siya natatakot. Ngayon parang joke lang. Hindi banggitin ng libu-libong tao, kahit na marami pang tao, sa harap ng Wuzong, lahat sila ay mga langgam, at maaari silang lutisin sa pamamagitan ng isang alon ng mga kamay. At tumingin si David kay Wu Meier na aalis na, at gustong humabol at magtanong, sino si Long Wu at bakit niya tinulungan ang sarili niya ng ganito, pero hindi kumibo si David, alam niyang walang sasabihin si Wu Meier. Sa sandaling ito, tumingin si Sonya kay Wu Meier na aalis, at ang kanyang mukha ay nahihiya. Nandito pala ang kabilang partido para magpadala ng isang bagay kay David, para tulungan si David, ngunit naiinggit siya sa iba. Sa pag-iisip ng mga salita ni Wu Meier, biglang naramdaman ni Sony na tama si Wu Meier. Wala talaga siyang ibang kakayahan maliban sa magandang katawan na ito. Ang kinaladkad na Florera. Sa pag-iisip nito, lumubog ang kalooban ni Sonya. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinulyapan ni David ang karamihan at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Ginoo. Shen, tingnan mo ito. Kinuha ni Lin Chanho ang kanyang mobile phone, nagbukas ng forum, at kinuha ang harapan ni David. Tiningnan ni David ang challenge book sa itaas at ang huling tatlong salita na pinirmahan ni Qin Shaolin, at agad na naunawaan. Mukhang wala sa customs itong si Qin Shaolin. Matapos makita na ang kanyang anak at pamangkin ay pinatay mag-isa, inilabas niya ang liham na ito ng hamon. Ang dapat dumating ay darating din sa huli, hindi mo kailangang kabahan ng husto, di ba? Nakita ni David na ang lahat ay nasa mababang mood, kaya bahagya siyang ngumiti, hindi ba't si Qin Shaolin lang, kaya kung harapin ito. Ginoo. Shen, nang umalis si Qin Shaolin sa customs, nasira niya ang kaharian ng isang mahusay na master at naging master ng martial arts. Ito, ang ganitong uri ng lakas ay malamang na maihahambing sa isang walang kamatayan. Sabi ni Chifeng na may matagal na takot. Ikapitong ranggo na lamang siyang master ngayon, at hindi pa niya nahawakan ang anino ng dakilang master, at ang kabilang partido ay isa ng martial arts master. Ito ay isang kaharian na hindi maisip ni Chifeng. Huwag kang mag-alala, hindi ba ito isang sanggol na ipinadala sa akin upang protektahan ang aking katawan? Kung gayon ay hindi ako mapapatay ni Qin Shaolin. Hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang pakialam na sabi ni David. Sa katunayan, walang gaanong kaalaman si David sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay para hindi mag-alala ang lahat. Hindi pa siya nakaharap sa isang master na tulad ni Wuzong. Halos mawala, naubos ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at ngayon ay kailangan niyang makipaglaban kay Qin Shaolin, isang martial master, hindi talaga alam ni David kung makakaligtas siya. Pero kahit anong mangyari, hindi tatakas si David. Dahil naglabas ng challenge letter ang kabilang partido, lalabanan ito ni David. Ito ay magbibigay sa kanya ng maraming kapayapaan ng isip. At least alam niya na hindi sasalakayin ng pamilya Qin ang mga tao sa paligid niya. Ngayon si David ay pinaka nag-aalala tungkol kay Sonya. Kung ang kabilang partido ay gumawa ng masamang kamay, hindi mapoprotektahan ni David si Sonya sa lahat ng oras. Nang makita ang walang pakialam na tingin ni David, bahagyang naaliw ang lahat. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano kalakas si David ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali na manatili sa bilya, ang lahat ay nagsimulang umalis ng isa-isa, habang sina Lin Chanho at Chifeng ay personal na nagbabantay sa gate ng bilya, handang bantayang mabuti si David. Bagamat natakot silang dalawa ni Wuzong, ngunit hindi nila iniwan si David. Sa silid, hindi rin umalis sina Sonya at Gullinger, at pareho silang nanlumo. David, pasensya na, dahil sa akin ang lahat. Kung mayroon kang 3 lakas at 2 kahinaan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Si Gullinger ay sumunod kay David nang may paghingi ng tawad. Kabanata 643. Wala itong kinalaman sa iyo. Si Qin Feng ang dapat mapahamak.
Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Magiging okay ako. Inaliw ni David si Gullinger para hindi na niya masyadong sisihin ang sarili. David, turuan mo akong magsanay? Sa sandaling ito, biglang tumingin si Sonny kay David at sinabing, ayokong maging florera, gusto kong maging isang babaeng makakatulong sa iyo. Nagulat si David kay Sonya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nasabi ito ni Sonya. Baka may nagsabi kay Sonya. Di ba sabi ko na dati, napakahirap mag-practice ng exercises. Bukod dito, maaari mong sundan si Linger upang matuto ng dalawang trick, at magiging maayos ka. Sinong may sabing florera ka, ikaw ang pinaka-perpektong babae sa puso ko. Hinawakan ni David ang ulo ni Sonya ng buong pagmamahal at sinabi. Hindi, gusto kong magsanay, gusto kong maging mas malakas kaysa sa iyo, hayaan mong protektahan kita sa hinaharap. Hindi biro ang matigas na mukha ni Sonya. Si David ay tumingin kay Sonya ng ganoon, at ang kanyang puso ay naantig, ngunit kahit na siya ay pumasok sa kaharian ng Inedia, hindi niya alam kung paano dalhin ang mga tao sa mundo ng immortalidad, o kung paano magturo sa mga tao na magsanay. Sa katunayan, may plano rin si David na hayaan si Sonya na magtanim noon. Pagkatapos ng lahat, si David mismo ay isang magsasaka. Sa pagpapabuti ng kanyang kaharian, bagamat hindi niya makakamit ang immortalidad, hindi problema ang mabuhay ng 1 o 200 taong gulang. Ngunit noong panahong iyon, natakot si Sonya na mamamatay siya sa katandaan. Kung gusto niyang sundan si Sonya na magkasamang tumanda, ang tanging paraan ay ang hayaan si Sonya na humakbang sa mundo ng kawalang kamatayan, ngunit nakakalungkot na si David ay walang lakas na magturo sa iba. Hindi ko pa kayang turuan ang mga tao. Kapag nakahanap ako ng master para sa iyo, nag-aaral ka at naglilinang. Naniniwala ako na sa iyong kakayahan, dapat ay mas malakas ka kaysa sa akin. Kahit na hindi makapagturo si David, ngunit sa sandaling ito ay iniisip niya ang isang tao, iyon ay si Longwo. Dahil handang tulungan siya ni Longwo ng ganito, hilingin sa kanya na turuan si Sonya na magsanay. Naniniwala si David na hindi dapat tumanggi si Longwo. Gusto ko rin matuto. Nakinig si Gullinger at nagmamadaling sinabi. Nagbitiw si Gullinger at sinundan si David dahil gusto niyang turuan siya ni David, ngunit sa mahabang panahon, hindi siya tinuruan ni David ng kahit isang lansihin o kalahati. Sa pagtingin kay Gullinger, walang magawa si David, okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito ng magkasama. Nanatili si David kasama sina Sonya at Gullinger hanggang halos tanghali, dahil karamihan sa mga Spirit Stone ay naubos na, at si David ay walang espiritual na lakas para magsanay. Ang uri ng sticker sa kanyang mukha, si David ay nakakuha ng sticker sa kanyang mukha, na nagpatawa ng malakas kina Sonya at Gullinger, at ang kanilang mood ay halatang mas maganda. Nakinig sina Lin Chanho at Chifeng sa tawanan sa silid, at nagkatinginan sila. Hinahangaan lang nila ang puso ni David. Malapit na siyang makipag-away sa mga master ng Wazong, at nasa mood pa rin siyang magsaya. Tumigil ka nga sa paglalaro, lagi kayong panalo, tanghali na, tara na mag-dinner. Balak ni David na lumabas para kumain kasama sina Sonya at Gullinger. Bagamat medyo nagluluto ngayon si Sonya, malayo pa ang mararating para makamit ang perpektong lasa. Ano? Hindi mo gusto ang niluluto ko kaya kailangan mong lumabas para kumain? Tanong ni Sonya kay David. Hindi ako natatakot na mapagod ka. Nagmamadaling ipinaliwanag ni David na kung tutuusin ay hindi ito mahilig kainin ni David, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Hindi naman ako pagod, tumutulong si Linger, magluto tayong dalawa, umupo ka na lang sa sofa. Dinala ni Sonya si Gullinger sa kusina. Nang makita ito, napaupo na lamang si David nang walang magawa. Ipagdasal na lang niya na sa pagkakataong ito ay mas masarap magluto si Sonya. Habang nakaupo si David at naghahanda para magsimula ng hapunan, biglang tumunog ang telepono. Nang makitang ang numero sa telepono ay talagang tinawagan ni Hizigang, labis na nagulat si David. Kabanata 644.
Sa nakalipas na panahon, halos lahat ng mga panggamot na materyales na higit sa 100 taong gulang ay ni-raid ng Yao Wangfu, at ang pag-agos ng Yuncheng ay napakaliit, kaya hindi natanggap ng renhetang ni Hizigang ang mga panggamot na materyales sa loob ng 100 taong gulang, kaya ginawa nila huwag ipadala ang mga ito kay David. Gayunpaman, ikredito ni Hizigang ang tubo mula sa pagbebenta ng Xiao Wanden sa bank card ni David sa tamang oras. Pagkatapos ng lahat, si David lang ang makakapagbigay kay Xiao Wandan. Matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sina David at Hizigang. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang tinawag ni Hizigang. Sinagot ni David ang telepono, at agad na nanggaling ang boses ni Hizigang sa kabilang dulo ng telepono. Kuya David, naaalala mo pa ba ako? Hindi mo ba ako nakalimutan? Tanong ni Hizigang. Paano ko makakalimutan si Kuya He? Araw-araw ay nakakakuha ako ng maraming pera sa aking bank card. Lahat ito ay salamat kay Kuya He. Bahagyang ngumiti si David at sinabing, Brother, bigla niya akong tinawag, may problema ba? Kuya David, may magandang balita ako sa iyo, siguradong matutuwa ka kapag narinig mo. Medyo natuwa si Hizigang. Kuya He, sobrang busy ko? Kung meron ka, sabihin mo lang. Medyo hindi nasisiyahan si David sa gawin ni Hizigang na magbenta. Narinig din ni Hizigang na medyo nalungkot si David, at nagmamadaling sinabi, nakatanggap ako ng balita na tumubo ang 1,000 taong gulang na ginseng sa Hilagang Silangan. Ano? Nang marinig ito ni David ay tumayo siya mula sa sofa. 10,000 taon ng Ginseng King, ito ay isang bagay na hindi maaaring matugunan. Kung makukuha mo itong 10,000 taon ng Ginseng King, tiyak na mapapabuti ang iyong kaharian. Ngayon ay nag-aalala si David tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang, at sa hindi inaasahan, 1,000 taong gulang na Ginseng King ay lumitaw. Kuya He, tumpak ba ang balita? Maaari kang ma-frame sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni David. Brother David? How dare I frame you? Naaalala mo ba si Jojigan mula sa Renhetang? Tanong ni Hizigang. Oo. Tumango si David. Ang balitang ito ang sinabi sa akin ni Jolao. Ang kanyang bayan ay mula sa Hilagang Silangan. Dumating siya sa Yuncheng noong mga unang taon. Ngayon ang kanilang bayan ay gumawa ng isang ginseng hari ng 10,000 taon. Matapos malaman na si Jolao ay nakikibahagi sa mga panggamot na materyales, hinayaan siya ng kanyang bayan na ilabas ang balita at nais na makahanap ng angkop na mamimili. Sinundan ni Hizigang si David para magpaliwanag. Naalala ni David na sinabi ni Hizigang na si Jojigan ay hindi katutubong ng Yuncheng, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay mula sa Northeast. Kuya He, hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon sa Yuncheng, at pagkatapos ay pupunta tayo kay Jojigan. Pagkatapos magsalita ni David ay ibinaba niya ang telepono at agad na nagpalit ng damit at umalis. David, anong ginagawa mo? Malapit nang maging handa ang bigas. Nagmamadaling tanong ni Sonia nang makitang nagpalit ng damit si David at umalis. Hindi ako kumakain, kailangan kong lumabas ng nagmamadali, pakiramdam ko ay aabutin ng 2 araw para makabalik. Nag-walkout si David habang nagsasalita. Ano ang gagawin mo? Paano ang hamon sa 3 araw? Naguguluhang tanong ni Sonia. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Nang matapos magsalita si David ay lumabas na siya. Dahil sa hamon makalipas ang 3 araw kaya siya nagmamadali. Kung makukuha niya ang 10,000 taong gulang na Ginseng King sa loob ng ilang araw na ito, ang kanyang lakas ay lubos na mapapabuti. Sa oras na iyon, maaaring hindi na kailangang matakot kay Qin Shaolin. Ginoo. Shen. Nang makitang lumabas si David, nagmamadaling sumulong sina Lin Chanho at Chifeng. Lin Chanho, magmaneho ka na, pupunta tayo kaagad sa Yuncheng. Sabi ni David kay Lin Chanho. Nang makita ang hitsura ni David, siya ay lubhang nababalisa, at ni Lin Chanho o Chifeng ay hindi nang ahas na magtanong. Hindi nagtagal, pinaandar ni Lin Chanho ang kotse, at silang tatlo ay dumiretso sa Yuncheng.
Sa daan, sa ilalim ng paghihimok ni David, pinaandar ni Lin Chanho ang kotse ng napakabilis, at tumagal lamang ng mahigit 1 oras bago makarating sa Yuncheng. Matapos makita si He Zigang, agad na sinabi ni David, "Brother He, puntahan natin si Zhou Jigan ngayon." Kabanata 645. Kuya David, nagmamadali ka ba? Hindi ka pa ba kumakain ng tanghalian? Gusto mo bang kumain muna? Hindi inaasahan ni He Zigang na si David ay nagmamadali, at pumunta dito nang hindi kumakain. Walang oras, alis na tayo. Hinailan ni David si He Zigang at umalis. Paglabas nila, nasagasaan nila sina Gu Yuyao at Gu Yufei, pareho silang natigilan nang makita si David. Sa isang kisap mata, ang tagal na niyang hindi nakikita si David, ngunit nang bigla niyang makita muli si David sa Yuncheng, ang mahinahong puso ni Gu Yuyao ay nagkaroon muli ng ilang alon. Bro-in-law, kailan ka pa dumating? Nasaan ang kapatid kong si Sonia? Tuwang-tuwa si Gu Yufei na makita si David, kaya nagtanong siya. Hindi dumating ang kapatid mo, pumunta ako kay Kuya Chen para sa isang bagay. Pagkatapos magsalita ni David, kinuha niya si He Zigang at umalis, dahil sa sobrang higpit ng oras, wala siyang oras para makipag-chat sa mga kapatid. Nang makitang dumaan si David, gustong ibuka ni Gu Yuyao ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, ngunit hindi pa rin niya ito sinabi. Yuyao, kumain ka muna kay Yufei. Huwag mo na akong hintayin, babalik ako kay Kuya David pagkatapos ng negosyo. Sinundan ni He Zigang si Gu Yuyao at sinabi. Hindi nagsalita si Gu Yuyao, ngunit tahimik na pinagmamasdan ang likod ni David na pumasok sa kotse, hanggang sa mawala ang sasakyan, hindi gumalaw si Gu Yuyao. Noong siya ay nasa pamilyang Wei sa kabisera ng probinsya, si Gu Yuyao ay natakot hanggang sa mamatay. Handa na siyang mamatay, ngunit nang siya ay desperado, nagpakita si David, at hinding-hindi niya malilimutan ang eksena nang magpakita si David. Tuldok. Ate, you and that David are not the same? So don't think about anything, not to mention na boyfriend pa rin ni Ate Sonia si David, kaya hindi mo maaga kay Ate Sonia, di ba? Talagang nakita ni Gu Yufei ang sikolohiya ni Gu Yuyao matagal na ang nakalipas. Mula nang iligtas si Gu Yuyao ni David mula sa pamilya Wei sa kabisera ng probinsya, malaki ang ipinagbago ni Gu Yuyao. Sa orihinal, si Gu Yuyao at He Zigang ay may napakagandang relasyon, ngunit mula noon, ang dalawa ay madalas na nag-aaway, at madalas na ginagamit ni Gu Yuyao si He Zigang upang ikumpara kay David, ngunit sa paglipas ng panahon, ang damdamin ni Gu Yuyao para kay David ay hum-ina at hum-ina. Kung tutuusin, imposibleng magkakilala silang dalawa. Ngunit nang malapit nang makalimutan ni Gu Yuyao si David, biglang sumulpot muli si David sa kanyang harapan, na nagpabagal sa puso ni Gu Yuyao. Pumasok tayo para sa hapunan. Alam mismo ni Gu Yuyao na pagkatapos ng pagkikitang ito, hindi nila alam ni David kung kailan sila muling magkikita, marahil ay hindi na. Ngunit sa sandaling ito, hindi alam ni David kung ano ang iniisip ni Gu Yuyao. Gusto lang niyang makita ang 10,000 taong gulang na Ginseng King sa lalong madaling panahon. Kahit anong paraan ang gamitin niya, kailangan niyang makuha ang 10,000 taong Ginseng King. Sa huli, kahit na magnanakaw, hindi palalampasan ni David ang pagkakataong ito. Pagkarating sa Renhetang, si Zhou Jigan ay matagal nang inabisuhan ni He Zigang at inakay ang isang tao na tumayo sa pintuan upang batiin si David. Dapat mong malaman na ang Shaowanden ni David ay maaaring kumita ng maraming pera. Si David ang Diyos ng kayamanan sa kanya. Panginoon. Ginoo. Shen. Personal na humakbang si Zhou Jichen at tinulungan si David na buksan ang pinto ng kotse. Zhou Jichen? Totoo ba ito tungkol sa Wan Ian Shenwang? Nag-aalalang tanong ni David pagkababa niya ng sasakyan. Totoo, ang 10,000 taong Ginseng King na ito ay natuklasan ng pamilya Shen sa Hilagang Silangan, ngunit ang pamilya Shen ay hindi gumagawa ng negosyo ng mga panggamot na materyales, kaya nagpakawala sila ng hangin at nais na makahanap ng angkop na nagbebenta. Sinabi ni Zhou Jichen nang may katiyakan. Nang makitang sigurado si Zhou Jigan, sa wakas ay binitawan ni David ang kanyang puso. Dahil ito ay totoo, ito ay magiging mas madaling pangasiwaan.
Pumunta ka sa Northeast kasama ko ngayon, at kapag nanalo ka sa 10,000 taong Ginseng King, siguradong makikinabang ka sa iyo. Sabik na sabi ni David. Okay, kaya kung pagsilbihan si Mr. Chen, how dare I offer any benefits? Sinabi ni Zhou Jigan, at naglabas ng ilang air ticket mula sa kanyang mga braso. Nakabook na ako ng maaga ng air ticket, at hihintayin kung dumating si Mr. Chen. Tuwang-tuwa si David nang makita niya ito, ngunit kailangan niyang humanga sa katalinuhan ni Zhou Jigan. Hindi katakataka na ang isang tagalabas ay maaaring maging napakayaman sa Yuncheng. Dinala ni David sina Zhou Jigan, Lin Chanho at Chifeng sa paliparan, ngunit hindi sumunod si He Zigang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.